C ang sagot mo? Good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas,
boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Another oras sa kabarangay, meron na kita 3 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Happy Monday everyone. Welcome hatuan na taramdan. Good morning Eastern Visayas. May 25, 2026. Last day na ngayon, no? Last week, ito na bulan, ito na Mayo. Atipen na pumida ito na iyo kahampang na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Kapag natin din Master Control, Engineer Samar Gagwang na Ray Victor RV de Dios. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre, di rin makukumpleto ito na ato na Good Morning EV. Kuno rin nato na mga kabakyang from PCO, from Radyo Pilipinas sa Sogod. Maupay nga morning. Ate Gemma Distrisa, good morning. Nato na mga kaupdanan didaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Sugad man maupay nga aga, Philippine Information Agency Biliran. Sir Rod Victoria, good morning. RP Calbayog, Mizoseta Pretensyo, maupay nga aga. DYDC FM Glody Kayunda, maupay luwat nga aga. Good morning, hato na mga tiga pamati. Andam na ba? Ada na ba? Haira mga tagsa-tagsa nga mga opisina na ato na mga empleyado, mga kawanihan na gobyerno. Sugad man na mga private nga sector. Nakabalik na ba 5 kaadlaw nga trabaho sa kasimana? So ito ba nakabalik na samtang 4-day compressed 4-day work week. Lagihap ito na kadamaan. Salit may na nato nakikita mga pasado alas 7 in nakapag flag raising ceremony na hira. Well, kabarangay, oras nga 5 minutos na nakalabay halas sa 8 haaga. Medyo madalumdum kami didi syudad dito na Borongan, 29 degrees Celsius Borongan City. Pero yan nga mga oras iton heat index na abot nahin 36 degrees Celsius. Kumusta kaya ito na ato na mga kaupdanan dito iba-ibang partihan na Region 8 at ira panahon nga nasugad man at na mga paunang impormasyon na tikangan natin. Maupay nga aga, good morning Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Maupay nga aga Ate Gemma Distrisa, sugad man ka na Sir Dindo Alarasan staff. Good morning Evie. Morning, Eastern Visaya. Ate Gemma. Good morning. Good morning, Eastern Visaya. Alright, so ato na balikan Ate Gemma Distrisa na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod. Good morning Ate Gemma. Eastern Visaya. Yes, Miss Pen. Good morning, good morning. Adhanin Diyos sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Borongan Eastern Samar. And good morning, Calbayo. Good morning, Miss Osette. O ingon man sa Philippine Information Agency. Very smiling this morning si Sir Rod Victoria Madyong Buntag. O si Claudie Gayonda sa DYDC FM VSU. Good morning, good morning. Kahimtang sa itong panahon diri karon sa Southern Leyte mga higala, giuwan-uwan gihapon ta no, bisan karong buntag gibis-bisan gihapon ang atong kawanangan. So magpasalamat ta kay sa pipila ka mga adlaw hinuon karon ning pakita naman pud ang bidlisyo ni Mr. Sun, pero dili kaadyo init ang atong panahon karon. Ang ato lang sa miaging mga adlaw nga perti gyud yung inita no, ug di gyud ta magbantay ma-heat stroke ta. Mao toy pinakainit nga atong natagamtaman. Og sa atong supply sa kuryente, dahil mga power interruptions nga
nasinati sa uban nga mga lugar pero gipasabot ang daan sa Soleco. O sa atong supply sa tubig, medyo nakatagamtam jud tag hinay nga serbisyo sa atong mga water district tungod kay tungod lagi sa huwaw nga atong nasinati. And then karong panahon na peace and order situation, daghang fiesta sa pagkakaron pero nagpabiling hapsay ug linaw ang atong lalawigan sa Southern Leyte, gawas lamang sigig bypass operation kay sige man lagi og lihok paghihapon kining ginadiling drugas. Sa atong nasayran matud pa hingubos kuno ang presyo niini, madyo pa ang drugs kay hingubos ang presyo sa mga nag-unang produkto sa lana nagsigi pagsaka. Unya karong adlaw ra ba kay nag-uul nga atong mga putput drivers ang ato nga mga sakyanan atong mga sakyanan diri public ato nga mga vehicles diri sa Sogod kanang putput mga color blue, yellow, red ug white kay moubos pod ang plitihan karon from 15 pesos mobalik sa 12 plus 20% discount para sa atong mga PWD, senior citizens o sa mga estudyante. Nagulang mga driver kay sila nga nagsige pa dagsaka ma'am kay wa pa mahuman buto-buto dito sa Middle East. Oh, naa naman lagi kuno sa Biblia. Hindi na pwedeng pakgangon. Okay, so overall situation nato karon dire peaceful ang ato lalawigan sa Southern Leyte. Daghang fiesta karon no? Nay taga silingang baryo og pikas murag daghan gud fiesta, daghan tag invitation karon mobalibad na lamang ta karon di mo tas ang atong mga sugar cane. Okay, so sa ato nga mga kalambuan diri no sa Southern Leyte, MSMES gituduan kabahin sa biodiesel making sa DTI Southern Leyte. Og sogod kaganinang alas 12:01 sa buntag kadlawon gikunhura na ang plitihan sa atong mga putput diri sa atong lungsod. Og Safe Motherhood Awareness Week gisaulog sa Buntok PCF. Rattan Preservation and Treatment gitudlo sa Mamamanwa Community sa St. Bernard og RHA Nudayan nagpahigayon og basic STI, HIV ug AIDS many health session. Og good morning sa mga naminaw nato all over the world. Si Abay Lilo Javier, Camptown, California, kanunay dyan yung maminaw nato. Pero di ay karon nagbakasyon, di ay sa hotel. DSLSUO, nilabay karon sa atong gate. Basin mo arito mo visit sa atong studio. Og si Miss Dindin Abihar Veranao Diaz, Canada. Good morning, Daydin. Og thank you so much sa kanunay ni mong pagpaminaw. Morning, Eastern Visayas. Na mga salamat Ate Gemma Destriza. Pasalamat kita talaga no nga inuran kita kay super kapaso last week. Alright, so 11 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Kumusta kaya ito na panahon nga na pira pa nga hulagway di na naman ha probinsyahan na Biliran. Good morning, Sir Rod Victoria. Kumusta na dinaha probinsyahan Biliran? Morning, Eastern Visayas. Mayong buntag no sa atong mga kauban karon nga adlaw Lunes, Mayo 25. So mga usalang kasemana matapos sad ang buwan sa Mayo pero matud pa ganina ni Ma'am Jema, daghang kay fiesta. So mao paghapon dire, murag nag-ipon na lang ang adlaw, fiesta. So mo na nga ang mga tao kuana dili na usay mga merkado kay man to lamas fiesta kay libre man dito ang kaon ang inom. So mao na siya karon pero magbantay gyapon tano kay diri sa probinsya sa Biliran labi na diri sa himutangan sa among opisina diri sa Barangay Santissimo Rosario ano na gyapon sa 30 degrees centigrade ang atong kainit gani ang adlaw nagpakita pero giban-abana nga sa pag-abot sa alas 11 adunay o alas 9 gani adunay 20% nga murag mutaligsik nya kutob siya sa nya pagka alas 11 mao gyapon 20%, 40% nga motaligsik umuuwan. Hangtod pagka alaon na murag napoy 60% nga muuwan pero mainta og madayon na siya kay aron mabisbisan ang atong yuta aron pud ang atong mga mag-uuma dili mabalaka nga magpadayon ang El Nino din maka-apekto kini sa ilang panguma. So sa atong peace and order sumapa sa usab ni Ma'am Gemma Destriza sa iyang taho mao gyapon diri sa probinsya sa Biliran ano na gyapon yung mga pagpipila nga mga bypass operations kay matud pa niya padayon paghapon ning atong mga amigo sa kahanginan nga nagsige gyapon og mga pamaligya bisan pa man gidili na siya no pero mao man di man nato mabasa ng uban kay mao siguro na ilang pagkabuhi pero mao lagi makalapas sa balao dakpon magita kay illegal mga atong gibuhat so
bahin naman sa atong tubig, maog hapon ang atong tubig, medyo ninghinay tungod kay padayon ang pag-init, pero atong nasabutan nga sa mga pipila ka mga lungsod o sa uban nga lungsod sa probinsya sa Biliran, wala naman ko nakita nga mga pagpagutbot, pero dinhi sa lungsod sa Nabal adunay mga water concessionaires nga adunay mga lugar nga wala gyud agas. So siguro mao ni ang mga epekto siguro ni sa kining kainit no, na adunay sa paghinay sa tubig adunay mga lugar nga dili na gyud maserbisyohan sa atong Nabal Water District. Aparte naman sa atong kuryente, mao gihapon ang atong nasinati dinhi sa probinsya sa Biliran adunay mga pagkapaw nga pila ka segundo tapos mobalik. Tungod kini sa matud pa sa NGCP nga nipis na gyud kaya ang supply sa kuryente nga milatay sa atong mga kable sa kuryente diya sa atong National Grid Corporation of the Philippines. So bahay naman sa atong telcos, wala na may mga gikatahong nga mga pagkapawong sa atong mga landline, wala naman po advisory, so okay gihapon ang atong telecommunication diri sa probinsya sa Biliran. So bahay naman sa atong mga larayuluhan para sa atong second nga sa ikaduha natong nga hugna ning atong tulumanon, mao kani ang mga uluhan, turnover of office ceremony sa bagong hipi sa Biliran Provincial Police Office ipahigayon sa Mayo 26 ug kini nga adlaw. Tapos bagong website sa Sangguniang Panlaliwigan sa Biliran gilunsad aron mapalambo ang serbisyong publiko ug ang DOST Biliran gipalig-on ang plano nga mahimong Agarwood Hub of the Philippines ang probinsya. Ug ang katukiban ining atong balita mabati nato sa second half sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good Thank you, Sir Rod Victoria. Visayas. O kung kamodida Ate Gemma nga na Sir Rod, may na mga nagkakadadakip isususpetsaran mga illegal na droga. Oy, di naman haamon syudad na Borongan Kaupod adto na na Borongan City Police Station amuin nakasikop daman. Mga kuan ini presidente di naman haamon syudad na Borongan. Salit ayaw tagya kung may himo likayan na iton. Kay padayon talaga ito na pandakip hadto na mga illegalista labi na adto na pagtaga-droga. Well, 15 minutos na nagkalabay hala sa 8 haaga. Kadtuon ta naman na Radyo Pilipinas sa Calbayog. Kumusta di na Calbayog, Misuset Pretensyo? Pariho ba di haamon nga medyo tinarutaghum kay tinarihitintala? Eastern Visayas. Yes, sudah mga salamat. At mapay nga aga at ipan pumidangan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mapay nga aga gihapon sa aton ka-sister station dida sa RP Sugod. Mapay nga aga at Gemma Destrizangan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapay nga aga gihapon sa aton ka-PCO. Good morning Sir Rodrigo Victoria ngan sa bugos nga puwersa sa Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. Ngan syempre, ayaw naton kalimtan, mapay nga aga gihapon sa aton kasugbong sa Academe. Good morning Sir Glody Kayunda ngan sa bugos nga puwersa sa DYDC-FM dida sa VSU sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Sa ngaran sa namon acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni mga kaupod yan ang Lunes nga edisyon sa natong taramdan, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod gihapon naton dide sa Master Control si Joven Cardenas. So, nga di sa amon, Ate Pen, namon panahon yan na actually nagpapasikat si Mr. Sun. So, nasira good, maupay an kaadlaw. Amon panahon dide sa Syudad San Calbayog, pero sa ito naglabay nga weekend, baga nag-uran, tapos maadlaw naman, uran, adlaw naman. Mao nga, akong liat mga sinampay sigila gawas, sulod. So, nakaka-stress ganton weekend, kay diri madayon-dayon kung makaka-ulat ba kita. Oo, pareho naman, pareho luwat didi Miss Suset, taam, han weekend, oo.
Oo. So, so hinatunta ngayon na in magduro-diretso na gudan adlaw para duro-diretso ang panampay, duro-diretso na ang pagmarasan mga nilabhan sa naglaway nga weekend. Sa pagkaya na, among temperatura, inadi kami yan na sa 30 degrees Celsius, pero it feels like 37 degrees Celsius. So, mapasok good, mao nga aton pagpahinomdom sa aton mga mamaratiyan na in magdara ka mo sa iyo kalugaringon nga tubig, magdara sa mga panangga kontra sa sirak san adlaw payongan kalo. And anyway, iton in magagamit man liwat kon bangin tumigda la nga umuran kay danay asya man inian panahon namon dide Ate Pen, Ate Gemma, Sir Rod nga Sir Glody in na oran danay tigda labi na pagkakulo. Ngan update naman para sa ton mga karuyag mag-exam sa civil service yan na nga August 9, 2026. So may ada dide sa on-site application dide sa Calbayog pagdudumaraon yan na nga adlaw tikang May 25 to 26, 2026. So sa mga karuyag nga makapasar sa civil service, mao pag-apply ka mo pagparehistro ka mo yan na para makatake ka mo sa exam. Yan ang ati arabot August 9, 2026. So an on-site application pagdudumaraon sa Calbayog Convention Center. So again iton in pagditikangan yan nga adlaw 8 to 5 ngan may daliwat buwas nga adlaw May 26 nga igpapadayon iton June 2 to 3 naman sa Calbayog Convention Center gihapon. So update sa utilities, good news kay ang Calbayog Water Company Incorporated in Waray may ginpagawas nga abiso san pagluya o pagkawara san abid san tubig. Man para naman sa kuryente update kita, so durodamo ini nga serye sa scheduled power interruptions. Buwas nga adlaw Tuesday May 26 mapaparong ang kuryente from 8 a.m. to 5 p.m. ang mga apektado nga area, Government Extension Office, BIR, City Veterinary Office ngan Calbayog Public Market. Ang rason sana pag-upgrade ngan conductoring sa tulo nga phase line extension ngan upgrading sa primary fuse cutout. Ngan pagka Miyerkules, May 27, mapaparong naman ang kuryente tikang alas 7 hangtod alas 5 san kulop, 7 a.m. to 5 p.m. apektado nga area, Feeder 8 Oquendo District Barangays, ungay na ang Barangay Asedilio, Barangay Buntay nga Navarro. Ang rason naman sini relocation sa primary pole due to road widening at Begaho, distribution line clearing to Palanas Carato Oquendo, ngan 3-phase construction to Magubay to Tarabucan. Ang pagka-Saturday, mapaparong naman ang kuryente from 7 a.m. to 5 p.m. Affected areas, RFM Subdivision Phase 1 and 2, Greenland, Sitio Cagabaca and Villa, Purok 7, Diversion Road, Karayman, Magsaysay Extension, Bagakay, Toyota, City Hardware, Pag-ibig Building, Leopards, Petron, HV Testing, ngan PNP. So, mapaparong naman liwat ang kuryente from 4 p.m. to 5 p.m. Apektado nga area, Government Extension Office, BIR, City Veterinary Office, ngan Calbayog Public Market. Sa May 30 gihapon itong Saturday. Rason, reconfiguration sa primary structure, pull out sa old distribution line ng primary pole assembly, retapping sa primary line connection for normalization. Samtang mapaparong naman ang kuryente from 7 a.m. to 5 p.m. gihapon sa Saturday, May 30 sa munisipyo San Jorge, munisipyo sa Tarangnan nga mga barangay. Ang rason, installation sa main meter sa San Agustin Substation Secondary Side, maintenance testing protection equipment. Ngan pagka 7 a.m. to 7:30 a.m. in between mapaparong naman ang kuryente sa mga barangay along Nacobe to San Agustin
hangtod dito sa Bungtusan, Matuginaw. Ngan in between 5 p.m. to 5:30 p.m. sa Saturday, mapaparong naman ang kuryente from Barangay Salog na Kobe to San Agustin to Matuginaw. Ang rason, load transfer from Feeder 9 to Feeder 9 San Agustin Substation due to normalization San Feeder. So, ato kuruda mo aton mga scheduled power interruption pero aton hinumduman buwas 8 a.m. to 5 p.m. Dito man ini sa Barangay Rawis Government Extension Office and sa Calbayog Public Market. So, mao nga mag-charge kita. Ngan parte naman sa Pasay Orden, so nagpapabilin man gihapon ang Calbayog nga generally peaceful. Alright, para sa mga nahikay nga balita, atin naman mga laray uluhan. Youth Summit sa Samar naghatag bag-o nga paggiya sa kabataan. Ngan first Bagani 73 kilometers Allen to Calbayog Ultra Marathon Manilampuson nga igindumara. Ayaw ka mo pagparong sa yung mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream kay aton ini igdetalye sa second part sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. 24 minutos na ang nakalabay hala sutyo haaga. Thank you, Miss Suset. Nga doon naman kita ha DYDZ-FM, Bye-Bye City with Glody Kayunda. Mapay nga morning, Glody. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damong salamat, Ma'am Pen. Good morning. Og good morning gihapon nito nimo mga kaupo dida ha Radyo Pilipinas Borongan City. Og good morning gihapon kan Miss Suset sa Calbayog Radyo Pilipinas Calbayog and good morning pod kang Sir Rod sa PIA Biliran. Og kang Ma'am Gemma sa Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte, good morning. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ang inyong makauban og maghatod og balita update ni sa dakbayan sa baybay para ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Og update diri sa panahon sa Baybay City, lauman na ang init og humid nga panahon uban sa temperatura nga mokabat gikan sa 24 hangtod 32 degrees Celsius. Magpabiling partly cloudy hangtod cloudy ang kalangitan ug adunay mga pag-ulan ug posibleng thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabii. Gawag ang tanan nga magdala og payong raincoat kun mogawa sa balay ug mag-amping sa panahon sa kusog nga ulan ug kilat mga higala. So, update sa pagtaga-kuryente, sumala sa impormasyon gikan sa LIECO 4. Walay naka-schedule nga power interruption karon ug sa mosunod pang mga adlaw ug nangayo og dispensa ang buhatan sa LIECO 4 sa nasinating unscheduled power interruption no sa pipila ka lugar dinhi sa baybay. Labi na gahapon sa gabi ug hapon no. Ang maong interruption resulta sa kalit nga technical nga problema sa linya sa kuryente nga ilang gihimuan dayon og aksyon aron maulian ang supply sa kuryente sa labing dali nga panahon. Og update sa pagtaga tubig. So sumala sa pinakabagong monitoring walay water service interruption nga gilauman bisan pa sa nasinati nga pag-ulan sa naglabay nga semana. Nagpadayon nga normal ang og stable ang distribution sa tubig sa kadaghanang mga lugar. Padayon usab ang pagmonitor sa mga otoridad sa kahimtang o otoridad ang kahimtang aron masiguro ang limpyo o gahapsay nga supply sa tubig alang sa tanan. Og update sa peace and order. So padayon nga malinawon ang syudad sa baybay. Og walay mga major nga insidente tungod kini sa padayon nga paningkamot sa baybay PNP sa pagdumala sa seguridad og regular nga pagpahigayon og mga patrolya sama sa beat patrol aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa syudad. So ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, nagpahigayon og beat patrol sa nakalaing bahin sa Baybay City, Leyte. Tumong ni mga hingala nga kalihukan ang pagpugong sa mga kriminal nga aktibidad ug pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa komunidad. Padayon ang panagtambayayong sa kapulisan ug sa katawhan alang sa malinawon ug luwas nga Baybay City.
Og update diri sa Visayas State University sa mga accepted qualifiers sa main campus mga higala sa mga estudyante diha ha. Aduna nag-send nga pre-enrollment instructions sa inyong mga registered email address. So please na lang palihog na lang og paki-check mga higala og basaha og maayo ang instruction og kumpletuha ang step by step no nga instruction. Og makato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay og alang sa mga balitang nahikay. ATI RTC 8 nagpalig-on sa kahana sa mga mag-uuma sa Baka pinagi sa GAHP training sa Samar. VSU RF Wild Bisons nakabot pag-usab ang overall championship sa Philippine Rodeo Finals 2026. At ang mga detalye ni ining mga balita mga higala sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik tidahay mo Ma'am Pen. Eastern Visayas. Da mga salamat, Glody Kayunda. May dapat kita 2 minutos antes an alas 8:30. Kanina man kita ha syudad ha na Borongan. Claudino, medyo madampug ito na ato na kalangitan hapagkaya na. 29 degrees Celsius sa Borongan City but feels like 36. Pero nasa rin kanina na pag-asa no, RP Manila. Ito na probinsya ito na Sinirangan Samar ina posible umabatin kapaso nga umabot 44 degrees Celsius. Para ini yan ang adlaw at doon na pa-forecast ano, at doon na heat index today May 25. Waray man paabiso para naman sked power interruption ito ang Isamelco pareho gihapon ito na tubig nga na salamat kita nga mahuyayang ito na bugos nga probinsya ito ang Sinirangan Samar kung pagtagapa si orden ano ito ang pag-irestoryahan. Salamat ito na ato na mga kasalagabay PNP ngan AFP. Samtang good news naman adton pagpahibaro na DTI Eastern Samar padayon ano nga ginapapakusog adton loan program sa adton DTI para ini hito na mga good TI nga mga negosyante. Ala sige may dahira Women's Enterprise Fund, OFW Negosyo Fund, may da e-transport loan, labot lang ini hadton RISA program. Para hinkadugangan nga detalye, pwede ka mo bumisita ano, habuhatan hiton DTI. Damo ini nga mga pwede niyo malunan. Oy, adton mga good TI nga mga negosyante, waray pagod collateral no, basta guruguti adton kantidad, may da grace period up to 1 year ang pagbabayad ngan guti ay la iton interest na abot lahin 1% per annum. Samtang magkakamayada naman hin Provincial Health Board meeting ngan Provincial Nutrition Council meeting han Eastern Samar yan na ining adlaw. Dida ini ha Provincial Capitol Conference Hall pangungunahan ni Governor RV Ivardoni. Antes natin nilatag adto na mga laray uluhan ha na dagkeng nga mga sumatestihanon. We say good morning adakan Maria Jelina Lihion, Majorly Nalar Caspenicart, good morning. Sugad man Jeremy Obalde, maupay nga aga haiyon adalhay ratagsa nga panimalay good morning. Adina kabarangay adton na mga dagkeng nga mga notisya pinaagi hadton mga laray uluhan. Nahikay hadton na DYE sa news team. PhilHealth ginapapakasug adton na mga programa nga na serbisyo panlawas sa komunidad. Pinaagi ni Malampuson nga BHW Summit 2026. Ordinansa nga nag-establisar na Borongan Cultural Mapping Program, resolusyon nga nagpaparig-on han hibakong Sea of Clouds and Nature Park, implementation and operational plan upod ini adton ginaprobaran han konseho han syudad. Samtang sobragatos nga kabataan habungtan San Julian, nakatagamtamha na ginbuhat nga Operation Tuli 2026. Ngan, balaod nun nga magpapakusughan maritime service sa Eastern Samar. Iginduduso inig ni Congressman Shin Gonzales. Amini ka barangay adto na mga laray uluhan han mga notisya. Ipapahat dinilaha ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede ring
pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Nasulod na kita second half ato na taramdan Good Morning Eastern Visayas. 34 minutos na kabarangay na nakalabay hala sutyong haaga. Ati Pen pumida ini pinagiton overall supervision ni Ati Ruth Rivera Bunda kabakyang naton didiya Master Control Engineer sa Mark ngan RV. Ato na ipapahat adto na mga detalye. Siyahan adton RP Sogod, masunod adton PIA Biliran, RP Calbayog. Sugad man adton DYDC-FM, siyahan adton na mga detalyehan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, utro maupay nga morning Ati Gemma Destriza. Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Miss Pen. O sa itong mga kalambuan, gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte ning adlaw nga Lunes pitsa 25 ni buwan sa Mayo 2026. MSMES gituduan kabahin sa biodiesel making sa DTI Southern Leyte. Anang detalye sa report ni Jevic Epes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Dong Jeff, please come in. Nagmalampuson ang gipahigayon nga usa ka training sa pagpasiugda sa Department of Trade and Industry kon DTI Negosyo Center sa pakigtambayayong sa Philippine Chamber of Commerce Southern Leyte ang usa ka skills training on biodiesel making to reduce MSME operating cost. Ginambungan na naso nga kalihukan sa kapin 29 ka mga partisipante gikan sa naglaing ng micro, small and medium enterprises kon MSME sa lalawigan sa Southern Leyte. Matod pa sa DTI Southern Leyte, gimo ang training isip tubag sa panan nga pagsaka sa presyo sa gasolina o sa global issue nga nakapekto sa supply sa enerhiya. Tumuusab sa naso nga kalihukan ang paghatag og praktikal o malungtarong solusyon aron maminusan ang operational cost sa mga negosyo o mapaligo ng ilang kapasidad sa pag-atubang sa mga hagit sa ekonomiya. Atol sa training, nakakat-on ang mga partisipante sa hustong proseso sa paghahimo og biodiesel gamit ang ginamit nga mantika o used cooking oil. Lakip sa gitudlo ang sakto nga safety practices, production procedure o settling time aron masiguro ang kalidad sa produkto. Nagpahigan usab og live demonstration o burning test din gipakita ang kalainan tali sa biodiesel o conventional diesel aron mas masabtan sa mga partisipante ang kaepektibo niini isip mas barato o environment friendly nga alternatibong fuel. Gipamit usab sa mga empleyado sa DTI ang technical nga kahibalo kabahin sa biodiesel production o ang mga benepisyo sa naasoy nga programa o naasoy nga pamaagi sa pagkudhod sa gasto o pagatiman sa kinaiyahan. Nagpakita usab og aktibong partisipasyon o dakong interest ang mga nitambong sa paggamit sa sustainable energy solutions alang sa ilang mga negosyo. Pinag-isarasing inisyatibo padayon nga ipaligod sa DTI Southern Leyte ang paghatag og suporta o kapasidad sa mga MSMEs labi na sa natan sa innovation, sustainability o capacity building programs. Balita gikan sa buhatan sa DTI Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Dan salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas.
Diri naman sa probinsya sa Biliran, turnover of office ceremony sa bagong hipi sa BPPO ipahigayon sa Mayo 26. Ug ang detalye ning balita aniya. Ipahigayon sa Martes sa buntag Mayo 26 sa Camp Andres de Rizon. Nga nahamutang sa Barangay Larasabal, Nabal, Biliran ang turnover of office ceremony sa bagong hipi sa Biliran Police Provincial Office. Ang bagong provincial director sa BPPO mao na si Police Colonel Alex Fronda de Los Santos, kinsa maoy mohulip ni Police Colonel Erwin I. Portillo. Si Alex F. de Los Santos, usa ka senior officer sa Philippine National Police, nga adunay dugay nga kasinatian sa operasyon o investigasyon sulod sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa iyang karera sa kapulisan, si De Los Santos nakaserbisyo sa nagkanilaing Command of Operational Assignments. Sa miaging mga tuig, nahimo siyang Deputy Force Commander sa Regional Mobile Force Battalion sa Police Regional Office 4A sa Calabar Zone. Usa ka posisyon nga nagpakita sa iyang kahibalo sa internal security o police operations. Nailhan sab siya isip usa sa mga opisyal nga nahimong kabahin sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office Unit 8 o CIDG-8 sa Eastern Visayas. Isip ulo sa CIDG-8, iyang ginamala ang operasyon batok sa organisadong krimen, wanted persons, illegal drugs o uban pang seryosong kalapasan sa balaod sa rehiyon. Base sa opisyal nga talaan sa CIDG, si Police Colonel Alex F. de Los Santos karon nagserbisyo isip Chief sa Investigation Division sa National Headquarters sa CIDG. Ang maong posisyon naglangkob sa pagdumala sa mga investigasyon o koordinasyon sa mga regional units sa Tibok Nasod. Samtang sa laing bahin, si Police Colonel Portillo ma-assign sa Police Regional Office 8 hangtod sa iyang pagretiro niining tuiga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para naman sa siyahan nga balita matikang gide sa RP Calbayog, Youth Summit sa Samar naghatag bag-o nga paggiya sa kabataan. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusa ang mga kabataan tikang sa bungtos san pinabakdawngan Calbigas Samar sa usa nga Youth Leadership Summit nga nagtutuyo magparigon sa nirapapel sa pagpasidungog san kamurayawan ngan kauswagan sa Samar. 38 nga young leaders ang naghuman sa tulo ka adlaw nga aktibidad nga ginpangunahan san 63rd Infantry Battalion san Philippine Army. Gintutdo sa summit ang liderato responsable nga paggamit sa social media, disaster preparedness, environmental protection ngan pagin-aktibo sa komunidad. Ginisgutan liwat ang peligro sa misinformation ngan mga pamaagi san pag-recruit sa insurgency ngadto sa kabataan. Basar sa 63rd Infantry Battalion, dako ang papel san kabataan sa pagmintinar san kamurayawan labi na sa mga lugar nga una nga naapektuhan san insurhensya. Ginpasabot liwat san Philippine Army nga padayon ang era pakigboroblig sa mga LGU, kapulisan ngan mga eskwelahan, agud maproteheran ngan mahatagan tama nga direksyon ang mga kabataan sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 41 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nahikay din sa dakbayan sa Baybay, ATI RTC 8 nagpaligon sa kahanan sa mga mag-uma sa Baka, pinagi sa GAHP training sa Samar. Radyo Pilipinas Report. Itong pahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 ang training on GAHP Anchored Cattle Production and Management Farmer Level Batch 3 gikan sa Mayo 19 hangtod 21 ning kasamtangang tuig sa In-Phase Eco Farm. Tumong sa maong pagbansay ang pagpalig-on sa kahibalo ug kahanas sa mga mag-uuma bahin sa good animal husbandry practices kung GAHP aron mapalambo ang produksyon sa baka o gustong pagdumala sa umahan. Mikabat sa 30 ka benepisyaryo sa Coconut Farmers and Industry Development Plan kung CFIDP, Bureau of Animal Industry Bakahan sa Niyogan Program ang malampusong nakahuman sa maong training. Lakip sa ilang gihimong hands-on activities ang paghimo sa Urea Molasses Mineral Block kung UMMB, silage preparation, farm layouting, hustong pagdakop og pagpugong sa mga hayop ug saktong nga paghatag sa veterinary drugs.
Sumala sa ATI RTCA, dakog tabang ang maong pagbansay aron mas mapalambo sa mga mag-uuma ang kahimsog sa ilang mga baka, madugangan ang produksyon ug mapataas ang ilang kita pinaagi sa paggamit sa husto ug modernong pamaagi sa pag-atiman sa kahayupan. Ang maong kalihukan kabahin sa padayong paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa livestock industry ug pagsuporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa rehiyon. Gikan sa VSUDY-TCFM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang PhilHealth ginapapakasag adto na mga programa nga na serbisyo panlawas sa komunidad, pinaagihan BHW Summit 2026. Ang detalye, ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Malampuson na ginbuhat ang PhilHealth Local Health Insurance Office Borongan ang Barangay Health Workers BHW Summit 2026 a Provincial Capital Gym ha Borongan City agud mapakasugan hibabruan ngan partisipasyon ng mga BHW sa syudad may kalabutan ha mga programa ngan serbisyo panlawas. Sobra 300 nga Barangay Health Workers ang Borongan City ang tinambong ha aktibidad nga may tema nga yakap mo ang PhilHealth barangayanihan ng mga health workers. Kabahin hangin talakay ha summit ang ginpahaluag ng mga programa ng serbisyo ang PhilHealth sugan ang expanded maternity care benefits, emergency referral packages, outpatient emergency care package, dengue benefit packages, preventive oral health services, kidney transplant package, peritoneal dialysis package, PhilHealth yakap ngan iba pa. Pinaagi hini gintutuyuhan PhilHealth nga maparig-on ang akses ang publiko ngadto ha di kalidad ngan mas maabot nga serbisyo panlawas labi na ha maternity care emergency services ngan pag-ataman ng mga sakit sugad han dengue ngan chronic kidney disease. Igin presentar ni Sir Viliano Medina, Public Relations Officer 4 han Corporate Communications Department, Asisclo Militante Jr. Chief han Field Operations Division han PhilHealth Regional Office 8 ngan Arlan Gumarao, Training Specialist 4 han Social Health Insurance Academy ang mga bag-o ngan ginpaupay nga benepisyo para mga miyembro han PhilHealth. Sumalakan Henry Almanon, Senior Manager han Social Health Insurance Academy han PhilHealth, katuyuan ang liwat han aktibidad ang pagsusi ang resulta han Social Health Insurance Education Series, sugad nga bahin han monitoring and evaluation ngan pagkilala han importante nga papel han mga BHW sugad nga kabakyangan PhilHealth ngan lokal nga gobyerno hapag patuman ng Universal Health Care ngan National Health Insurance Program. Haiya mensahe gintagan doon naman ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang padayon nga paningkamot han lokal nga gobyerno hapag hatag serbisyo panlawas pinaagyan libre medisina program nga iagin siri nga nagtikang antespan kapareho nga programa han nasyonal nga gobyerno. Iyaliwat igin hayag ang nagtitika hataas nga kasuhin malnutrisyon na syudad, labi na kabataan, ngan ginawhag ang mga BHWs nga padayon nga bumulig, hapag monitor han kahimtang panlawas ang mga mulupyo, ngan paggiya ang mga pamilya, base malikyan ang malnutrisyon. Samtang pinagikan board member, Attorney Byron Suyot, representante ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, igin pahibaro ang mga pitadhan probinsyal nga gobyerno, hapag padig-on han healthcare system, pinagyan pagpauswag han Eastern Samar Provincial Hospital ESPH, District Hospitals ngan RHUs. Nagpahayag liwatin suporta hi Congressman Christopher Shin Gonzales, pinaagyan niya representante ngahing Mr. Margarito Guases para padayon nga pagpalangban serbisyo panlawas sa probinsya ug City Councilor Dr. Katrina Anactas Sadak para ang healthcare services sa syudad. Sumala PhilHealth and Summit, kabahinhan padayon nga paningkamot han ahensya pag-edukar, pagpahalapad hin impormasyon ngan pagparigon han papel han mga barangay health workers sugad nga importante nga kabakyang ha pagpauswag han serbisyo panlawas ha komunidad. Ang aktibidad ginabrihan pinaagyan mensahe ni Mrs. Josephine Mosquesa, Head han Borongan Local Health Insurance Office nga nagpadangat niya mapasong nga pag-welcome ngan pagkilala ha dedikasyon han mga BHWs, RHUs ug mga lokal nga lideres sa probinsya. Tinambong ha okasyon ang mga opisyal tikang ha PhilHealth Regional Office 8 ngan iba pa nga probinsya Rehiyon 8 para ha bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Takna sa Radyo Pilipinas, 47 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon ug balik diri sa makalambuan sa tulalawigan sa Southern Leyte
particularmente sa Sogod kaganinang alas 12:01 ang takna sa buntag ning adlaw karon Mayo 25 gikunhura na ang plitihan sa atong mga putpot diri sa lungsod sa Sogod. Ano ang detalye sa atong report? Tugod kagadilang alas 12:01 sa kadlawon karong adlaw Mayo 25 ni tuig 2026 ipatuma na ang rollback sa plite kung ibalik na ang plitihan sa mga motorcycle transport dinhi sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte. Sumala pa kini sa kasabutan sa Committee on Transportation o mga leader sa motorcycle associations. Lakip sa pag-usab sa plite ang Blue Motorcycle Route kung kining mga blue din ang minimum fare nga tag 15 pesos, himuon na lamang 12 pesos kung ibalik kini sa naandan nga 12 pesos. Gikonfirma usab nga adunay rollback kung pagbalik sa plitihan sa mga yellow, puti, puwa o green nga mga ruta. Padadyon gihapon ang paghatag og 20% nga diskwento alang sa mga estudyante, mga persons with disability ug senior citizens. Gimando usab sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Sogod sa pagpanguna ni Mayor Sheffield Tan nga kinahanglang i-display sa tanang drivers ug operators ang official tariff rates aron malikadyan ang kalibog ug posibleng sobra nga paningil sa mga pasahero. Giyawag usab ang publiko nga i-report sa STMG ang bisan unsang abusadong lihok o paglapas nga mahimo sa pipila ka mga drivers o operators. Sumala pa sa LGU Sogod, ubos sa pagpanguna ni Mayor Sheffield Tan, Vice Mayor Attorney Jose Ramil-Gulo o sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan, padadyon ang ilang pagpaningkamot nga mabalanse ang kaadyuhan sa mga drivers, operators o pasahero alang sa mas maadyong serbisyo publiko. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Balik naman diri sa probinsya sa Biliran, bagong website sa Sangguniang Panlalawigan, gilunsad aron mapalambo ang serbisyong publiko ug karon ang katugiban nini nga balita. Opisyal lang gilunsad sa Sangguniang website niini. Isip kabahin sa paningkamot sa probinsya nga mapalig-on ang digital governance, transparency ug mas paspas nga paghatag og serbisyo publiko. Matod pa ni Vice Governor Roslyn Espina Paras, kinsa nanguna sa launching ceremony nitong Mayo 18, importante ang pag-angay sa serbisyo publiko sa modernong panahon aron mas dali ug mas sayon nga maabot sa katawan ang impormasyon ug serbisyo sa gobyerno. Pinagi sa bagong online platform masayon nang ma-access sa mga biliranon ang mga ordinansa, resolusyon, legislative updates, committee activities, mga pahibalo ug uban pang importanteng impormasyon gikan sa provincial legislature. Gipunting usab sa Vice Gobernador ang padayon nga pagbalhin sa probinsya ngadto sa modernization o paperless sessions aron mapauswag ang efficiency samtang maminusan ang paggamit sa papel ug basura alang sa pagpadalipod sa kinayahan. Nagpasalamat siya sa mga membro sa Provincial Board, IT team, staff ug technical partners nga miatawang aron mahimong malampuson ang proyekto. Sumala sa provincial government ang website dili lamang usa ka digital platform kundi simbolo usab sa ilang pasalig alang sa open governance, mas lig-on nga partisipasyon sa katawhan ug mas maayong koneksyon sa mga taga-biliran. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balik dede sa RP Calbayog, First Bagani 73 kilometers Allen to Calbayog Ultra Marathon, manilampuson nga igindumara. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga igindumara ang makasaysayan nga First Bagani 73K Ultramarathon nga ginorganisar san pagbububligay san gobyerno lokal san Allen ngan Calbayog, Summer Eagles Club ngan Team Kohol. Nagkatererok ang mga runners
tikang sa magkadurodilain nga parte sa Pilipinas sa Allen Boulevard, Northern Samar para sa opisyal nga pagtikang sa 73 kilometers endurance race pakadto sa Calbayog City, Samar. Ginpapakita sini ang dako nga pagsari sa kusog, disiplina nga determinasyon sa mga partisipante samtang gindadalagan nira ang bugos nga ruta. Sumala sa mga organizers ang Bagani Ultramarathon diri la pa isan-isan kundi usa nga selebrasyon sa sportsmanship, resilience ngan mental strength sa mga atleta nga nagduduso sa era limitasyon. Ginpapakita liwat sini ang nag-uuswag nga kultura sa sports sa Calbayog ngan Allen nga nagduduso sa aktibong nga pamatasan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 7 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, VSU RF Wild Bison nakabot pag-usab ang overall championship sa Philippine Rodeo Finals 2026. Nakabot pag-usab sa Association of Rodeo Enthusiasts of Visayas State University kun VSU RF Wild Bisons ang overall championship sa student category sa Philippine Rodeo Finals 2026 nga gipahigayon niadtong Abril 13 hangtod 17 sa Rodeo Arena sa Masbate City. Nakakuha og ginatibukang 34 puntos ang VSU RF Wild Bisons aron mapanalipdan ang ilang kampyonato gikan sa miaging tuig ug mahimong back-to-back champions sa usa ka labing dungganong rodeo competitions sa nasod. Ang maong kompetisyon di nagtigi ang mga top cowboys ug cowgirls gikan sa nagkalain-laing eskwelahan ug organisasyon sa nasod sa mga traditional ranch skills events. Nakipsaon si kay universidad nga may apil sa student category, mao ang Central Luzon State University, Mountain View College ug Southwestern University. Nanguna sa kadaugan sa VSU si Mr. Jeremel Asilo Jr. nga nakadaog sa first place sa stir wrestling on horseback, samtang sila Mr. Rene Cadiz, Mr. John Rabi Bermoy, Mr. Jade Lahoy ug Mr. Jojo Santianes midaog sa casting down event sa men's division. Nasungkit usab ni Mr. Ed Anthony Ramos ang back-to-back championship sa riding competition, humaniyang mapanalipdan ang iyang titulo sa 2025. Nakabut usab sa team ang ubang podium finishes sa nagkalain-laing events sama sa karambola ug women's casting down events. Matod ni Mr. Ramos, iyang gihimong inspirasyon ang iyang pamilya, teammates, mentors ug pagtuo sa Dios aron mapadayon ang iyang kalampusan bisan pa sa mga hagit ug sakripisyo nga iyang naagian isip student rider. Ang maong kadaugan nagpakita sa determinasyon ug kahusayan sa VSU RF Wild Bisons ug dagdala og dungog dili lamang sa organisasyon kundi usab sa Department of Animal Science ug sa tibuok komunidad sa Visayas State University. Gikan sa VSU DCFM, Claude Kayunda, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ordinansa nga nag-establisar na Borongan Cultural Mapping Program, resolusyon nga nagpaparigon ni bakong Sea of Clouds and Nature Park Implementation and Operational Plan, upod ini hadton ginaprobaran na konseho na detalye report ni Ate Sok Aberi. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Sangguniang Panglungsod Member Dr. Ana Katrina Anak Tasada kanika 47 ng regular session ng Konseho ang Syudad ng Borongan naging tumara espesesyon wala Syudad ng Biyernes, Mayo 22. Hindi nga sesyon yan parigunanan mga magbaralaod na naging proponer nga ordinansa, an ordinance establishing the Borongan Cultural Mapping Program and institutional mechanisms for the identification, documentation, geotagging, registration, education, and preservation of cultural properties in the city of Borongan nga pangunang igindusoan Committee on Tourism, Culture, and Arts nga chairperson ni SPM Maria Rosentasa. Iging pasaliwatan konseho ang resolusyon na nag-autorisar kan Borongan City Mayor si Ivan Dayan Angda nga mag-apply Sustainable Forest Land Management Agreement at Department of Environment and Natural Resources, Ipinagid Forest Land Use and Allocation Section, and Laramid Forest Resources Management Division Forest Management Bureau para itibakong Sea of Clouds and Nature Park sa Syudad ng Borongan ug gigimpasa pa ang resolusyon na nagpaparig-on itibakong Sea of Clouds and Nature Park Implementation and Operational Plan para hituig 2026 nga dahituig 2028.
Ginaprobaran pa ang konseho ang resolusyon na naghatag in otoridad at lokal nga pamunuan ng syudad ang ginrepresentaran ni Mayor Agda nga sumulod nga magpermeng kasabutan. Ang National Council on Disability Affairs ang ginrepresentaran ni Executive Director Glinda Riluva kasumpay pagdonar at NCDA na sa ka-unit ng desktop computer nga eksklusibo ang gagamitan nit encoding o uploading it datos at persons with disability, a Philippine Registry of Persons with Disabilities system. Igimpasa pa ang konseho ang resolusyon nga nagahatag in otoridad ang LG Barongan nga ginrepresentaran ni Mayor Agda nga sa mulading kasabutan na Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development nga ginrepresentaran ni Director Exapira sa Balberino kasumpay pagdonar at DUH and 2 sets in water testing equipment halukal nga pamunuan. Ngan ginaprobaran pa ang resolusyon nga nag-uutorisar ang lokal nga pamunuan na ginrepresentaran it alkalde nga sumlad nga magpermeng kasabutan. A Family Planning Organization of the Philippines ang ginrepresentaran ni Executive Director Mr. Hernandez Sinok kasumpay partnership o kooperasyon na pagdudumaring koordinado nga mga aktibidad at pag-implementar sexual and reproductive health sa syudad. Samtang iging panginsayod liwatan konseho kang Police Lieutenant Colonel Salver Cabanillas, Acting Chief of Police at Borongan City Police Station, and presenting a sitwasyon hit peace and order syudad ng Borongan kundin iginhanayan opisyal at doon na akumplisaran BCPS tikangan mga bulanhan Enero 2026 nga daan Mayo 11 yan ang tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan, sobra gatos nga kabataan habungtan San Julia nakatagamtam, hangin buhat nga Operation Tuli 2026. Ang detalye report ni Dayan Campuran. Radyo Pilipinas Report. Pinilahan in 188 nga kabataan kapag doon ira mga kaganakong guardian ang gindumara nga duha ka adlaw nga libre nga panuri ug Operation Tuli 2026 adto na kalabay nga simana habungton San Julian. Ini nga programa in pinangunahan ng Rural Health Unit Hanbungto kabakyang anton mga volunteer nurses nga doctors tikang DOH Human Resource for Health Borongan, City Health Office Borongan, Taft District Hospital nga Borongan Doctors Hospital. Dini rin naghatag hin libre nga serbisyo panuri ha mga kabataan nga tikang pahay ba ibang barangay hanasabi nga bungto. Base ha record hito na Archie San Julian ang pinakaurahi nga pagdumara han parehong aktibidad hanasabi nga bungto inigim patuman pa anti sa dun bagyong Yolanda o gan Ruby atun tuig 2012 nga 2013. Sangliti kinalipay han bungto nga nahibalik ini nga asang importante nga programa han local government unit. Ini nga programa nagpapakita iton padayon nga suporta ang LGU San Julian ha mga inisyatiba panlawas nga nakakabulig ang mga kabataan hugah iratag sa nga pamilya. Ginlalauman nga ini nga libre nga serbisyo may himo na nga tinuig. Agud makabulig gihapon makaiban pa ni gasto tungod nga diri na mabayad ug makadto pa hay nga lugar para hini nga serbisyo. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU San Julian. Para ha Bagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Ugwa na tayo oras no sa atong panag-uban karon sa atong Monday edition sa atong tulmanon Good Morning Eastern Visayas ug gikan mo diri sa Radyo Pilipinas Sogod sa atong katubang sa Master Control si Noel Palugod, sa atong support sa admin staff sila si Miss Rosemary Mikati, Junjun Amora, nasab si Igoy Paul, sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras, sa atong mga frontliners Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil ug Jevic Epes, sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras, kini si Gemma Destriza para sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Rod? Sa ngalan sab sa atong regional head, Sir Rian Arinto, o sa atong mga kaubanan nga Government Information Coordinator sa unom ka probinsya o sa akong kauban diri sa Paibriran, Maryland, Bitaw Topas, kini si Rodrigo Victoria, nagingon Good Morning Eastern Visayas. Ngan mananamilit na liwat kami dide sa RP Calabayog. Damo nga salamat sa ako nakaupod dide sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman na Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Iyon nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villagonzalo,
kini si Glody Kayonda ug hangtod sa sunod nga higayon sa pareho nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Ug din hinaton tinatapos sa naton Monday edition May 25, 2026. Aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Ang ngaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Kabakyang naton Lydia Master Control Engineer sa Mark ngan RV. Ang naton news contributors Daisy at Isok ngan Dayan. Thank you RP Sogod, Biliran, PIA Biliran, RP Calbayog, DYDC FM. Ati Pen Pumida ini, nangigimbitar kami para buwas. Di nila aton taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service.